Let us all remember that we are in the most holy presence of God. In the name of the Father, and of the Son, and of the Holy Spirit. Amen. O dear Jesus, I humbly implore you to grant your special graces to our family. May our home be the shrine of peace, purity, love, labor, and faith. I beg you, dear Jesus, to protect and bless all of us, absent and present, living and dead. O Mary, loving Mother of Jesus and our Mother, pray to Jesus for our family, for all the families of the world, to guard the cradle of the newborn, the schools of the young and their vocations. Blessed Saint Joseph, holy guardian of Jesus and Mary, assist us by your prayers in all the necessities of life. Ask of Jesus that special grace which he granted to you, to watch over our home, the pillow of the sick and the dying. So that with Mary and with you, heaven may find our family unbroken in Sacred Heart of Jesus. Amen. In the name of the Father, and of the Son, and of the Holy Spirit. Amen. Ayan. Good evening, everyone. What time is it? It's family quality time. Your family companion. Ayan, magandang gabi po sa inyong lahat. Sa mga kapatid, sa mga kapamilya natin dyan, sa mga kalakbay natin, ka-quality time, no? Magandang gabi po and welcome po sa ating episode for tonight. Ayan, sana okay lang din at comfortable ang ating mga viewers natin sa ating mga social media platforms. And gusto ko na din po magpakilala. I am Brother Banoy po, Evan Fucal. I am originally from Bicol but currently in Metro Manila serving po in CFC Angkop. Ayan. And I'm really excited to be joining with you here tonight, especially sa very exciting din na topic with a very special guest, no? And also gusto din natin i-welcome, gusto natin pasalamatan ang mga organizations who are also joining us for tonight. Of course, ang Archdiocese of Lipa, ang Couples for Christ, Missionary Families of Christ, ang Bukas Loob sa Diyos, Catholic Elderly and Grandparents Association, Familia Community, at ang lahat ng bahagi ng Ministry for Family and Life. So magandang gabi po sa inyong lahat. At sa mga nasa international na kapatid natin dyan, good morning or good afternoon wherever you are. You are very welcome na mag-join dito sa ating Quality Time. And of course, gusto din natin encourage ang ating mga viewers to really watch, like, and share, and comment sa ating live broadcast. No? Kung may mga tanong kayo, please feel free po to participate. You can comment down sa inyong mga comments, queries, or even pagbati. So, very welcome po tayong lahat for tonight. Ayan. And of course, mapapanood po ang ating live, itong ating programa sa Facebook page ng Archdiocese of Lipa. And syempre, sa Radio Maria Philippines, 95.9 Radyo Totoo, at sa Couples for Christ Batangas. So sa mga brothers and sisters, and I hope may mga pari din na naka-tune in din sa atin ngayong gabi. Ayan. So again, welcome po sa lahat ng mga nanonood ngayong gabi. Ayan. And of course, no? Tonight, actually this is my first time to be a guest host dito sa Quality Time, no? Family Quality Time, and I feel so privileged and blessed din talaga to be here with you. And for tonight, we have a very special topic, no? Ito po ay ang Faithful Pinoy. Ayan. Why Filipino Catholic families are a gift to the world, no? Ano kayang regalo ang binabahagi ng bawat pamilyang Pilipino na nasa ibang bansa sa mundo, no?
And no, as we go along, no, hindi lang ako nag-iisa sa episode natin ngayong gabi. We will be joined, of course, by a very young and dynamic priest, no? Siya po ay walang iba kundi ang Pop Monk, no? He is Father Michael Angelo or Father Mike Dacalos, no, of the Missionaries of the Sacred Heart. Ayan. And mamaya, mas makikilala pa natin siya. Okay, so sana excited na kayo. Andyan, ayan. Hello, Father. Magandang hapon dyan sa'yo, Father. Ayan. Kumusta po? Hello po, good evening. Good evening dyan. Okay naman po, medyo malamig-lamig dito sa Roma ngayon kasi winter pa. And welcome po sa lahat ng ating tagapakinig at mga nanonood na kasama natin. Sana po makapagpintuhan din tayo mamaya through your comments and questions. So I really look forward to this kwentuhan, no? Kasi very interesting and very malapit sa puso kasi bilang pare dito sa Roma, isa din po to sa mga ginagawa namin dito na to serve in different Filipino communities in Rome and even outside of Rome. And there we have met many families, Filipino families who have, as according sa topic natin ngayon, have become gifts to the church, to the universal church, no, kung saan man sila naroroon. So welcome po ulit. Magandang gabi, magandang umaga, magandang hapon sa lahat. Amen. Thank you very much, Father Mike, the Pop Monk, for joining us. Kanina na-share ni Father Mike, no? Kaya Pop Monk, no? Kasi his passion for the pop culture and of course his being a monk din. Father, sige, can you tell us ano ang konting background? Bakit kayo natawag na Pop Monk? Ayan. Ako kasi very introverted person. So, but being an introvert person, so I always, I think it's part of the gift of being an introverted person na that it becomes natural for me to really observe things and Amen, Father. And tunay nga talaga, Father, no, na lahat ng meron tayo is na binigay sa atin ng Diyos can really be used to become a gift, no? Whatever personality or maybe temperament that we have, extrovert man or introvert, Yeah. lahat 'yon ay pwedeng magamit ng Panginoon for us to bring other people closer to Him, no? At of course, ma-share din yung individuality and uniqueness natin. Kaya tayo nagiging gift sa mundo. Just like what you are doing now sa inyong ministry, Father. Ayan. thank you. Kaya, no, later, bigyan din ng pagkakataon si Father na i-promote din ang kanyang page and of course, ang kanyang social media. Ayan. So, this time po, mga kapatid, no, ngayon sabi nga natin kanina, our episode is entitled Faithful Pinoy, no? Why Filipino Catholic families are a gift to the world, no? And I remember po, Father, we had this blessing po na makapunta or maka-join po sa World Youth Day sa Lisbon sa Portugal back in 2023. And napansin namin especially sa Lisbon na marami ang mga Pinoy na nagse-serve in different organizations, no? They are really active to the point na parang bibo-bibo na din talaga, no? Nagka-choir, nagse-serve sa ministries at nakakatuwa. Kumusta po dyan sa Italy? Ganon din po kaya ang setup ng mga kapatid natin dyan? Well, as far as my experiences with them, no, napakalaki kasi ng Filipino community dito sa Roma. Yes so po. there are about 53 or 54 Filipino communities Wow. sa Rome with the central Filipino chaplaincy na siya yung nangunguna talaga sa lahat ng communities. But ang isa sa mga nakaganda talaga, kaya nagiging gift din yung mga Pinoy dito, for example, dito sa Roma, is that even dito yung parang, kasi ang mga Filipino communities ay nakasituate din sa isang Italian parish. Oh. So,
doon sila pumupunta, doon sila nagsisimba. No, that even while most of the masses are celebrated in Tagalog or in Cebuano, ang isa sa mga pinagpapasalamat, for example, ng mga pare at ng mga community is that yung liveliness ng pananampalataya, yung liveliness ng pagse-celebrate ng banal na misa, but even outside sa banal na misa, yung voluntary spirit ng mga Pinoy Oh, dito sa yes, Roma, yes. for example, sila yung even if hindi sila nire-require ng pare, for example, sila yung nagkukusang loob na maglinis ng simbahan, no, Wow. maglinis ng lugar. So ito isa to sa mga pinagpapasalamat nila dito, no. Aside pa yun sa liturgical things na meron din talagang voluntary spirit ang mga Pinoy, and they do it happily. No? Amen, amen for that. Nakakatawa at nakaka-inspire din po makita na may mga Filipinos, OFW na kahit na siguro pagod din siguro sa trabaho, labor, Exactly. pero they would find joy. Tama ba, Father? Exactly, like in a week, like ilang oras lang actually yung rest hours nila, and then every Sunday pumupunta pa rin sila sa simbahan kahit pagod. But while pagod, nandoon pa rin yung, kasi nga isa din to siguro sa their way of paying it forward, na hindi lamang dahil nami-miss nila ang kultura natin kaya pumupunta sila sa simbahan, Opo. pero isa sa mga sinishare din sa akin is that they go to church, they go to celebrate the Mass dahil nga pinagpapasalamat nila yung biyayang binibigay ng Diyos, no, True. habang naririto sila. So it's their way of paying it forward. Tama. And in a way, ano po, dahil ang mga Pinoy, mga matatapang, mga risk takers, and our migration has actually unexpectedly become a blessing po sa mga local parishes, wherever, like sa Europe, Middle East, Mhm. na even sa Middle East na in a way parang may konting, actually hindi nga lang konti, o may oppression sa mga Christians, pero tinatapangan lang din ng mga Pinoy sa North America and other parts of the world, no? Sa tingin nyo po, paano kaya sila nagiging biyaya sa mga kanilang mga parokya? Yeah. Well, sinabi mo nga na tapang, no? Especially sa pakikinig ko sa naman, kahit dito naman sa Roma, for example, hindi naman talaga naiiwasan na merong mga problema kahit sa mga parokya kung nasa saan Yes, sila. opo. No, minsan yung mga Italianong pare, for example, medyo moody. So, yung tapang at pananampalataya nila, parang naroroon pa rin kasi it's so clear for them na hindi naman like isa lang to sa mga challenges, but I think this has become part of their gift also, to be able to adjust to the Yes. temperament, no, of Yes. people, of the locals here, na not to parang hindi para i-personal kung nagagalit sa kanila, but to take it as it is, no, as a learning experience also for them. So isa ito sa pagiging, like many popes have already spoken about the Filipinos, the Yes. OFWs as a gift to the church, like from Tama. Saint John Paul II. Kaya nga binigay sa kanila yung very historical na basilika dito sa Roma, yung Santa Opo. Pudenciana, kung saan unang nagmisyon si Saint Peter. So Wow. imagine the historical value of the basilica, pero ito yung binigay ng Santo Papa para sa Filipino chaplains dito sa Roma. So this shows us na importante ang papel ng mga migranteng Pinoy sa pananampalataya, no? And the popes, the Universal Church has acknowledged this.
Tama po. And if we remember it correctly, no? Si Pope Francis, parang highlight niya po na dinescribe niya ang mga Pinoy as a special gift sa Asia, no? Na sinasabi ng mga missionaries of faith. Kasi nga tayo, like, we are really going out sa mga countries para makapagtrabaho, and by that, no, we are actually able to spread the faith sa kung saan man tayo magpunta. Yeah, Yeah. and this is very, no, kasi alam naman natin na with great gift comes great responsibilities. Exactly, Father. Very Spider-Man. So isa din to sa, I think, pinagpapasalamat ko bilang isang batang pare, no? Like, I still have many things to learn, but I'm just thankful that at this stage of my life, I get to witness how the lay Filipino Catholics are able to give witness to their faith, no? Kahit sa mga simpleng pamamaraan na Amen. alam nilang na isasabuhay nila yung pananampalataya. So parang para sa akin bilang pare, itong mga migranting Pinoy, itong mga pamilyang Pinoy na naririto sa ibang bansa, hindi lamang sila biyaya sa local church, sa local parish, kundi I think I can speak in behalf of many Filipino student priests dito sa Roma, na isa din silang biyaya para sa amin, no? Because they support us, and but more than supporting us, just simply by being witness to how they live out their faith, their daily lives, so their industry in doing their work, their commitment to their works and to their faith. Isa din tong biyaya para sa aming mga pare, no, na it's also a reminder for us that we are also just also accompanying them in the journey. But more than anything else, more than us, yes, we can say na kami ang nagse-celebrate, nagpe-preside ng banana misa, nag-administer ng mga sacraments, but their lived experiences, the beauty of their faith has also become a gift for us priests na to be strengthened in our own mission also in the church. Ang galing, Father, no? Kasi parang it goes both ways, no? Kung kami mga lay are inspired by the sacrifice that the clergies are giving to the church and to us, no? Kayo rin pala ay na-inspired din sa sacrifice na ginagawa, especially yung mga nasa mga migrants, no? Especially yung mga nag-serve din sa parish. Especially kayo din, Father, na kayo ay nasa Italia ngayon, no? Nakikita nyo kung paano magpursige sa trabaho, at hindi lang sa trabaho kundi sa pagsisilbi sa simbahan yung mga kapatid nating Pinoy. And na-mention nyo kanina, Father, yung paano mag-adjust. No, I think isang special skill din po nating mga Pinoy yun, na despite of the difficulty sa isang lugar, no, pero nagta-thrive pa rin ang mga Pinoy, no, kaya very instrumental, or if not ang kanilang pananampalataya, ito talaga nagbibigay buhay sa mga Pinoy, no. And with that, Father, sa tingin niyo po, how do Filipinos express their faith naman beyond Sunday Mass, sa mga nakasalamuhan niyo po dyan, mga OFW? Sa tingin niyo po, how are you able to witness sa mga buhay po nila outside Sundays? Kasi even after our masses, isa din to sa pinagpapasalamat ko, because we also have the time na makipagkumustahan, makipagkwentuhan. And they were so honest naman. They have been so honest about their experiences. Na hindi naman lahat ay talagang perfecto, na hindi naman lahat talagang masaya. At kahit sila, batid naman nila na kahit bilang mga Kristiyano, hindi rin sa lahat ng panahon, no, na isasabuhay nila yung pagiging Kristiyano. So, isa din to sa kaya naman, I also make sure that in every Mass, every Sunday, hindi lamang sa pagre-remind sa kanila, kundi to encourage them that
being imperfect in living out our faith should not be a reason for us to be discouraged, no, na manlamig sa pananampalataya, na manlamig sa pagpunta sa simbahan, because to see it as an opportunity to beg God for the grace, no, Amen, Father. to be gradually becoming a better witness. At sinasabi ko rin naman sa kahit kaming mga pare din naman, hindi naman mga perfecto. Actually, we are also learning from you. So parang we are co-journeyers in this yung ganitong journey natin lahat. So but isa sa mga nakikita ko kung saan talaga sila nagsha-shine, no, in a way to really live out their faith outside the Holy Mass every Sunday, is yung kahit yung mga hindi mga Pinoy, their employers, no, talagang sinasabi kung gaano binibigay ng mga Pinoy ang kanilang puso sa pagtatrabaho. No, it comes so natural, no, from Filipinos. No, hindi lamang dahil takot sila or whatever, but mahal nila yung trabaho nila. Wow. At mahal nila yung mga nag-employ sa kanila, kasi nga na from Rome, tapos may mga Pinoy din sa Madrid, sa Malta na kasalamuha ko rin, and I also have been blessed to know their stories. Yun bang yung mga employers nila mismo yung nagsasabi, no, nagsishare sa akin how thankful they are because of the Filipinos that they get to work with, no, yung mga nagbabantay sa kanilang mga parents, ng mga matatanda na, at hindi lamang basta nagbabantay lamang, kundi talagang nag-aaruga, no, binibigay yung pagmamahal. No? At kahit nga sa mga batang binabantayan din nila, they were able also to teach those children basic catechism, no, while the children are also being prepared for First Communion, for example, in parishes. So dito rin nakakapag-assist yung mga OFWs natin. No? They teach them basic prayers, Wow. which is, I mean, it's not a lot, but it's very important. Yes. Isang remarkable nga dyan parang may remember akong kwento. Ang isang author ng Consecration to Saint Joseph, si Father Calloway, no, very instrumental daw sa kung paano niya na-realize ang kanyang vocation at nakabalik siya sa faith, was ang mga titas na nasa simbahan na nag-rosaryo na naiyain at ibigla siyang in-invite, no. So nakakatuwa po ang mga ganong kwento na at nabanggit nyo rin kanina, Father, na naturally loving, naturally, it comes out naturally sa mga Pinoy, yung passion para sa pagtatrabaho, yung kasipagan, at kahit na hindi man nila outward i-mention ang kanilang faith, no, pero nagsashine talaga naturally yung passion natin, yung joy ng mga Pinoy despite of whatever circumstance na meron tayo, no, or especially yung mga OFWs natin. And sa palagay niyo po, Father, saan po kayo nanggagaling yung missionary zeal nating mga Pilipino? At sa tingin niyo po, bakit kaya dala-dala natin ito saan man tayo magpunta? Like nabanggit niyo po kanina, yung mga nani na nagtuturo or kinakatikais yung kanilang mga alaga, teaching them about rosaries. Mhm. Ano po, saan po kaya gagaling itong missionary zeal na ito? Well, funnily enough, sa abakong pagtataya, no, pagpunta nila naman dito sa ibang bansa, they were not meaning to become missionaries of the faith, diba? So parang it was not their first intention of Yes. going out of the Philippines, no, kundi magtrabaho, no. Pero kasi nga when you are faced in this kind of existential situation na namimiss mo yung pamilya mo, na namimiss mo yung kultura mo, and the closest thing to home is the Catholic faith, no, yung simbahan. Totoo Kaya po. doon sila pumupunta, no, kung saan nakikilala din nila yung kapwa Pinoy. So parang yung pagiging missionary would come after,
no, would come after. And I think it's not just out of necessity, it's not just out of wala silang option, kundi okay, mag-missionaryo na lang, no, missionaries of the faith na lang, no? Siguro sa iba. Pero I think sa tagal nila sa mga Filipino, sa tagal nila sa pagsisimba sa Filipino community, parang doon mo nakikita na bakit sila nagtatagal, no? Bakit nila fino-form yung new generation of Filipinos Opo. dito, no? Yung mga second, mga third degree generation of Filipino youth dito sa Opo. Rome, for example. Kasi nga they also learn to appreciate their faith even more, no? Siguro dala ng Pangulo nila before, but Opo. ngayon it gradually grow into a kind of commitment, no? Yes. Na hindi lamang sila pumupunta sa simbahan dahil nami-miss nila ang pagiging Pinoy, kundi pumupunta sila sa simbahan kasi gusto nilang makatulong sa pag-build up ng community ng Amen. mga mananampalataya. Tama. Mga unintentional missionaries. No? Exactly. Exactly. And yes, Father. With that being said po, may mga kwento po ba kayo dyan na maaaring maikwento po sa atin, sa mga listeners po natin, kung paano ang mga OFWs at mga Pinoy families dyan, no, na paano kaya sila nakatulong? May mga kwento po ba kayong ganyan po? Sa mission Paano and nakatulong? evangelization. Opo. Well, maraming Marami, opo. maraming kwento. Maraming kwento. Itago na po natin mga pangalan. Hindi naman ma-chismis. Ay, okay pa. Well, siguro, there are many ways in which the Filipino migrants have become witnesses to the faith, have helped the local church dito sa Roma at kahit sa ibang parte ng Europa, pero isa sa mga very striking na kung saan nakakatulong talaga sila sa buhay ng mga mananampalatayang hindi naman Pilipino is yung, I mean, it parang at the risk of sounding cliche, no, pero yung liveliness ng pananampalataya ng mga Pilipino, ito yung lagi at laging pino-point out ng mga non-Filipino Catholics, no, ng mga Italian parish priests nila, ng mga Italians din na mga nakakasama nila. Yung isa to sa na pinagpapasalamat nila yung presensya ng mga mananampalatayang masigla sa kanilang pananampalataya. Masiglang ipinagdiriwang ang kanilang pananampalataya. Of course, I'm not saying that the Italian church life has become so boring. No, it's so beautiful also. But there's beauty na kino-contribute ng mga Pinoy sa buhay sa lokal na buhay ng simbahan dito. But even outside Italy, outside of Rome, like especially sa mga hindi naman talaga known as Catholic countries, for example, in Germany, hindi naman talaga very very Catholic. For example, mga Pilipino sa Berlin, no, yung mga Germans na nakausap ko din doon, isa to sa mga pinagpapasalamat nila kasi, I mean, very seldom na makakakita ka ng simbahang may mga tao. and yeah, katulad ni Father Calloway, no, pinagpapasalamat nila yung presensya ng mga tita, no, na very active sa simbahan. Kasi they parang na-rediscover nila yung beauty ng pananampalataya. And kaya nga tinatanong ko din yung ibang locals doon, bakit kayo nandito? Like, of course, I was speaking with them in English. Why would you celebrate why would you go to a Filipino mass? Hindi nyo naman naiintindihan. But they said, no, it's not important for us if we don't get everything, no, if we don't understand everything, but to be able to celebrate the faith with so much warmth, with so much life. Parang ako, they said that parang ako mismo natutulungan talaga to live out to appreciate my faith again. So isa to sa mga na parang, I mean, the good thing here is that the Filipinos don't do it because they want to perform or whatever. Yes, they just live out their faith.
Tama. Not performative father, no? Of course, of course. Exactly. Opo. And you know what, Father? Nakakatuwa din kasi may mga nagcha-chat din, may mga greetings tayo sa FB as we go along po with our conversation. Batiin din po muna natin yung ating mga kapatid, mga family quality time at kalakbay po who are joining us tonight. Ayan, si Sistine Comilla. Ayan, they are watching from Padre Garcia. Yan, si Sis G Alcoriza din. They are very excited to learn tonight's episode. Yan, watching from QC. Ito, si Sis Flor de Lisa Angelo Perez. Nagbabati sila, nasa Rome daw po sila. Ayan si Tita Main, hello po. Ayan, ang dami rin mga may isang comment din from Ioannes Josephus. Ayan, very Latin siguro to. Sabi niya, kahit saan man sa mundo makikita ang buhay ng pananampalatayang Pilipino, masigla, mapagkalinga at matibay. Ayan. Nag-agree si Father, no? Yan. At ito rin, may maybe you know this, you might know them. From Sis Lyle Espanyol Tuburan. Hi, Father Mike. Filipinos have almost always been naturally relational people, no? And we carry the light wherever we go. No, warm hugs from Lai, JJ, and Thea from Manila. Ayan, you might know them. They might be avid My followers of friends, yours. good friends. Yes. Praise God po, praise God, no? Ayun. Nakakatawa, no? Kasi like we are really siniseryoso talaga natin yung being a light to the world. Being a salt and light to the world talaga. Ito, naalala ko lang din, Father, no? When during our days in the diocese sa Leiria sa Portugal prior po sa World Youth Day, we have this parang procession after the mass. Nagkaroon kami ng procession and a grocery. Tapos of course we were joined with different Filipino organizations na participants din ng World Youth Day. Tapos ang iba to the point na like nagbibida-bida na talaga ng mga pag-recite ng rosary, nag-iba-iba na very loud and proud talaga ang mga Pinoy, no? Katumbas ito siguro siguro kung nakapunta po kayo sa Spain, no, siga very proud with their flags kapag nanonood ng mga sports, no? Pero ang Pinoy talaga, they are loud and proud naman with their faith, no? With the liveliness and the joy, no? Yun. Sige. And with that, Father, no, nakakatuwa lang din talaga na marinig yung mga kwento ng mga kababayan po natin diyan, no? Kayo naman po, Father Mike, no, bilang isang missionary priest, no? Ano naman po kaya ito with coming from the joys and the inspiration of Filipinos abroad, can you share naman po yung mga challenges naman na hinaharap ng mga Filipino clergy at religious when serving multicultural and sometimes secularized societies, no? Kasi like dyan po sa Europe and sa Western countries, no, nagiging mahirap na din po talaga. Ano po kaya mga challenges na kinakaharap nyo po bilang mga misyonaryo? Well, pinagpapalaran ko lang talaga na at this point in my life as a priest, no, very crucial young years as a priest. Dito ako kung saan at least relatively na very buhay ng simbahan, tapos napapaligiran pa ng napakaraming Pinoy. So parang I although there were some moments that I felt alone, no, I felt siguro sabihin natin depressed because of my mga pinagdadaanan din, but their presence really helped me, no? And isa dito sa mga napagkwentuhan naming mga madre na mga kasama mga pari din kasi from time to time nagmi-meet din kami, nagkwentuhan. So isa ito sa pinagpapasalamat namin na of course we're not very vocal with our gratitude sa kanila, yes. Challenges.
Pero siguro kung may masasabi man kami sa mga Pilipino dito is nagpapasalamat kami kasi even with their simple contributions, even with their simple promises of prayers, iba yung epekto sa amin na nagsa-struggle na in silence, no? Oo. Pero yun nga, sabi nyo nga po na outside of Rome, outside of Italy, I have also been able to meet some priests and religious, even non-Filipinos, na talagang naroroon yung challenges ng mag-isa sa mission, Oo. no, mag-isa sa parokya, no, na madaming demands, no, na kahit si Superman siguro mapapagod, pero very very real challenge yung the feeling of being alone sa mission. Opo. Kasi may mga kaibigan ako, mga pare na kahit hindi mga Pilipino, at very young priests din, na ito yung talagang they're struggling with, no. Walang question about their vocation. For them it's so clear, but the mission, but that mission kung saan you find yourself alone, it's also very very sad. Na it's a real challenge, kaya pinagpapasalamatan namin na if we get to be able to do mission with other people, with other priests, for example. So isa yun po sa mga very very clear na struggle dito. Tama. At isa yan sa madaming kailangang ipagdasal din po namin para sa mga missionary, mga pare, sa mga madre na nag-serve na mag-isa, o probably pakiramdam nila na sila ay mag-isa. No, kaya sa mga kalakbay natin dyan, dapat ipagdasal, wag nating kalimutang ipagdasal kasi naiiba din talaga ang challenge, no? As our clergies are growing in zeal and also passion sa kanilang ginagawang mission, no? Of course, yung kalaban ganun din. They're also moving their way para i-discourage yung ating mga misyonaryo, ang ating mga pare, ang ating mga madre, no? And masasabi nyo kaya, Father, na saan po kaya mas mahirap ang misyon, no? Dito po ba sa Pilipinas o sa mga dayuhang bayan? Well, each mission has its own real challenges, no? Tama. So parang di natin pwedeng masabi na mas mahigit yung problema dito. I mean, Unique each po context siya. has its own very unique challenges. Yes. Pero siguro ang invitation to, especially for us, so Filipinos, no, especially for lay Filipinos na kahit saan man kayo naroroon, and if you are really living out the faith by going to the churches, isa siguro sa mga invitation to become a real disciple of Christ is also, kumustahin niyo po yung mga pare ninyo, no? Tama, Pilipino man tama. yan o Amen. non-Filipino, kumustahin niyo po, no? Invite them to coffee or invite them to a meal. Amen. Kahit, I mean, for us priests, it's never important for us kung anong klaseng pagkain, no? I think for us it's very special, it's very meaningful when we are invited to, kasi kahit mga non-Filipino priests, sinasabi nila ito, na they get very thankful if they get invited to a meal, for example, because it's practically their own time to share their heart. I mean, even if they would not divulge everything that they're undergoing, but that mere presence, that simple pangungumusta would be more than enough, no? Especially sa mga pare ninyo, sa mga sisters na they're feeling alone, no? So, ayan, tama. So sa mga kalakbay natin dyan, kumustahin natin ang ating mga clergies, no? Simple invitations such as sa coffee, no, or if may time sila sa mga bahay, no, at maramdaman din nila na parte sila ng ating mga buhay, ng ating community, no, and that's also our way of thanking the sacrifices also of our dear clergies, no. And tama yeah. Father, it's a beautiful reminder for parang us. gusto ko lang i-add na yun nga, sa mga titas dyan, sa mga titas ng parokya, no, i-full mode yun na po yung pagiging titas at titos ninyo, no? Tama, I-invite tama. yung mga pare.
Tama, tama. Hindi lamang Yung sa pag-rosaryo, kundi sa pagkwentuhan. No? tama, tama. No? Saktong ano lang, not to spoil naman siguro, no? Pero Exactly. Yeah. yung Yeah. maramdaman lang din nila na may nagmamahal, may nakakaalala sa kanila. No, Yeah. tama, tama. Praise God for that. Diyan po ba sa inyo, Father, yung mga papaanyaya po ba na magkape or magpasta or lumabas? Kayo, ay nako dito sa Roma lagi kasi Lagi po. ang daming Pilipino, Tama, maraming tama. Pilipino talaga. And sigurado na i-miss nyo na po ang Filipino food or delicacies. Ay nako, hindi talaga. Kasi ang dami nagluluto Dami. dito ng mga Filipino food. Tama, tama. How about the locals, mga Italian? How are they also responding to Filipino or Asian priests po? Oh, sa mga locals na kasalamuha ko, yeah, they are really thankful Oh, for the presence na, I mean, not so much, yeah, not so much for us Filipino priests, who are here, but the presence of the General. Filipino Catholics, kasi kami Yeah. dito practically just one of the few of among the many, so parang the main bulk of yung pinagpapasalamatan nila is yung mga kapitbahay nilang mga Pinoy, kasi Talaga. may na kausap ako mga Pinoy, for example sa Milan, na ay mga foreigners sa Milan na nagpapasalamat sa mga kapitbahay nilang mga Pinoy kasi sila yung kapag parang nararamdaman ng mga Pinoy na parang hindi nagpaparamdam tong kapitbahay nila, parang something is wrong. So, I-check talaga kinukumusta nila. nila. At kung may wow. check talaga at kung ano ang kailangan o pinagluluto pa. So, Wow. isa ito sa mga how they live out their faith, no? Tama, no. Kumbaga, it's faith in action, put into action. Yeah, exactly. Wow. Nakaka-inspire nga naman talaga, ano po. And no, may mga, I think though sadly, no, may mga news about churches na nagsasara sa mga western diyan din sa Europe, and siguro malaking role din ang ginagampanan ng mga Pinoy para in a way mapuno or mabuhayan ang buhay ng mga parokya diyan. Opo. Yes. Yeah, I mean, yeah, practically isa din yan sa pinagpapasalamatan nila. But also that comes as a kind of challenge also for our Filipino Catholics dito, no? Opo. Kasi meron ding tendency kasi that dahil nga gusto nilang Filipino mass, no, Tagalog mass or Cebuano mass, the tendency is iba yung schedule sa local na schedule of masses, no? So many times di sila nakakapunta doon sa Italian masses, for example, kasi nga doon din sila sa Filipino mass. So that's also a challenge for the Filipino migrants dito na lalong-lalo na dito na sa Europa na many years na sila dito. So the challenge to really integrate well into the life of the local church, na parang hindi lamang para masabihin natin na for the church to survive, for the parish to survive, na sabihin na merong pumupunta doon. Pero in a deeper way, that kind of integration with the local Catholics in that parish, no na kung saan the ideal situation should be ang mga Pinoy talagang nakapag-integrate na sa buhay ng lokal na simbahan. So isa naman ito sa mga gradual na nagiging mission din ng Filipino chaplaincy, for example, no, to really encourage Filipinos to integrate sa buhay ng lokal nilang parokya. Tama. And I remember, Father, when we were there for the World Youth Day, ang gaganda talaga ng mga European churches, Father, no? I think you can agree with that, na very majestic yung architecture, no? Especially sa mga may hilig sa art, sa architecture, you would really appreciate, no? It's beyond words ang mga simbahan. And
Though of course, isang Pinoy na makapunta makakita ng ganong simbahan is really, kumbaga breathtaking, no? Mawawalan ka na lang ng words to describe the intricacies, no? The art, the beauty that is before you, no? And nakakalungkot lang din minsan na parang nagiging museum na lang din siya. No, nagiging museum siya sa Mhm. mga tao, sa mga, but I think it can also be used para to draw people to the faith, no? And I think this is also a challenge, no? And at the same time an invitation pa din na for Filipinos also to really take part, no, kung saan man sila, no, na at nang hindi mahayaan na mamatay ang simbahan, ang mga parokya, no, so that it won't be turned into simple museums, no, na there is Yeah. so much miracle that is happening, no, kaya sana wag nating hayaan na mawala or mag-die down ng ating mga simbahan, ng ating mga parokya, ano po. And na-mention natin po kanina, mention rin po Father about yung mga kung paano hinahangaan ng simbahan ang missionary zeal ng mga Pinoy, and even si Pope Francis, no, sinasabi niya yung during 500th anniversary ng Christianity sa Philippines, no, back in 2021, praise niya yung mga Pinoy, Filipino migrants for living out their faith sa mga foreign nations. Sinawag niya tayo or ang mga OFW, kayo po na mga smugglers of faith or snatchers of faith, no? Parang bansag din ni Pope Francis sa mga Pinoy. Can you share more about this po, Father? And paano kaya ito dapat yung sinabi sa Matthew na go therefore and make disciples of all nations, no? Paano po kaya naman ito maisasabuhay? Ano po? And can you share also more about this? Oh, actually, the phrase "smugglers of faith," no, Opo. it reminds me, it reminds me so well of the gospel for tomorrow, no, sa Sunday, Oh, wow. no, na kung saan yung the calling of the first disciples, no, kung Mm. saan, I mean, the gospel is Matthew bukas, so kung saan tinawag ni Jesus yung mga pinakaunang mga disipulo niya na they were still like getting back their nets after work, after hard work. No? So parang one would ask the question, Jesus being able to, Jesus being God himself, knowing what's the best for the mission, Opo. one could ask the question, why would Jesus call very simple people to mission? No, he could have called the rabbis, he could have called the experts of the faith, for example, at the time. But why did he choose those simple people? Yung professor ko dati sa biblical theology, she highlighted this divine logic na God is not really about positions, or God is not really after brilliance or whatsoever, but precisely he called the simple people who are hardworking. They may not be the most brilliant of people. No, they might not be the best and perfect people. I mean, sino nga ba naman? And these simple people could be very hard-headed, like the disciples. No, could be hard-hearted even at times, na hindi nakikita yung gustong yung ibig sabihin ni Jesus, no? But still they have a heart that is so open, no? Amen. A heart that is open to God's call, to mission, no? A heart that is hardworking, a heart that is simple enough to follow, no? Kahit pa nahihirapan, no, kahit pa hindi perpekto, kahit pa sugatan, but these are the very people who are very open to mission. So, and this, I mean, if we are smugglers of the faith, even the first disciples were smugglers of the faith, no? At a time na hindi legal ang pagiging mananampalataya Opo. kay Kristo, no? They themselves were smugglers of the faith. So I think it's
of course, the Pope Francis said it jokingly, but there's truth to it, no? And it's a good way of thinking ourselves as a kind of there's a kind of continuity of one mission. Now we have all been given one mission. There's only one mission, now to go therefore and make disciples of all nations. But Wow. but the Filipinos now being called smugglers of the faith I think can take pride, a good sense of pride, an honor to be called so, while remembering that even the first disciples of the faith were smugglers, and this is a kind of dignity that we have, to be able to be entrusted with the faith, and to be able to smuggle it, so to help build the local church wherever we may be. Tama, Father, no? And wow, I mean, nakakatuwa nga kasi there's this humility, no? Na even si Jesus, of course, he was born in a manger, no? Mahirap din siya, and tama nga, hindi niya naman he is not after brilliance, no? But he would go to the ordinary, to the least of men, Yeah. no? And women, no? Para gamitin niya, para quote unquote smuggle ang faith, no? Even kung saan man, no? Matanong ko lang, Father, ano po ang mga work ng mga kapatid po natin diyan sa Italy or diyan po sa Europe? Many, depending on the country kasi, dito sa Rome, for example, many of the first generation ng mga migrant Filipinos have worked with families, with Yes. local families, no? Like nagbabantay ng kanilang mga parents, nagbabantay ng mga Yes. bata, o Houses, naglilinis ng opo. mga bahay, ng mga opisina. Yeah. But for example, in Vienna, most of the first generation of migrants were nurses, no? were healthcare workers. So Opo. iba-iba yung parang naging trabaho ng ating mga kababayan dito. But the second, third generation of Filipinos, dahil dito na rin sila lumaki, dito na sila nag-aral. So many of them Yes. are in education and professional field. Pero yung nakaganda lang kasi is that, isa din to sa pinagpapasalamatan siguro ng simbahan, is that how the their parents were able to share their faith Opo. to the young Filipinos Wow. in the diaspora, no? Na kahit nga dito sa Roma, very active yung youth na Wow. grupo dito sa chaplaincy ng Roma. Mm. And hindi lamang dahil gusto na sumayaw, gusto na kumanta, but Opo. they are there helping. Really, really helping in kung ano ang kailangan gawin sa simbahan, no? And thanks also to their parents who are very supportive of the chaplaincy. So, Naipasa din po talaga nila yung faith nila sa kanilang mga anak, no? And nakakatuwa nga din po talaga na despite of the simplicity of and even of the hardness of their jobs, no, whether it be taking care or caretaking para sa mga may sakit, sa mga bata, no, they are still able to find time to practice their faith, and unknowingly, no, mai-share din yun sa kanilang mga employers, no, sa mga tao, sa mga locals na naandyan. And who knows, Father, maybe in many years from now, no, magkaroon ng mga saint din na Pinoy, na mga migrante, di ba, Father? yes, exactly. Yes, Father, tama, San Pedro Calungsod at San Lorenzo Ruiz ay sa ibang bansa, no? Exactly. Mga martir, tama po ba? Yun. And praise God po for this, no? And it's a beautiful reminder of being a disciple, no? Whether mga migrante man or kami mga naiwan dito sa Pilipinas, ano po, we are all called to make disciples of all nations, no? And kahit na kami mga ordinaryong Katoliko na nahihirapan lang na maging consistent sa kanilang mga dasal or paminsan-minsan nalilate sa misa paglinggo, no? But we are challenged and at the same time invited pa din na
na maging banal, no? Maging holy wherever we are called. Ayan. Yeah. Exactly. And yes po, Father. And ngayon, Father, no, tayo ay malapit-lapit ng mag-wrap up sa ating episode. Balikan po natin muna ang ating Facebook Live, no? Ang mga yan, sige po. Tingnan po natin, may mga bumabati din. Ito po si Brother Joseph Gerard Agustin. Siya po ay bumabati from Cambridge, UK. Sabi po niya, Filipinos are devotion sharers and tradition bearers. We have Yearly Peña Francia, no? This is a tradition from Kamsur, no? And Sinulog from Cebu in UK, no? Nagse-celebrate din pala sila ngayon. No, we also had Simbang Gabi for 9 nights in Cambridge. Wow. Diyan po ba, Father, may Simbang Gabi din po kaya? Talagang may simbang gabi. Minsan lang hindi nila kaya yung Misa de Gallo sa early morning talaga kasi wala namang masyadong transportation saka super lamig pa during winter. So but they make sure that yung sa gabi mismo nagkakaroon sila. So talagang isa to sa pinanghahawakan ng mga Pinoy dito sa outside of the Philippines. It's beautiful tradition. Tama. And ito po, sabi naman po ni Sis Ninita Lirio, tayong mga Pilipino ang naging missionary ng Diyos para maging evangelizer saan mang panig ng mundo, Katoliko man o kahit ibang relihiyon. Ayan. And may bumabati din po sa inyo, si Sis Amelia Untalan. Hi, Padre Mike, watching you at the moment. Ayan. And Hello also po. si Sis Erica Inahe from Kenya. Hello sa inyo dyan. Mga missionary families po ito ng CFC. No, sila na Wow. Kuya AIDS. No, nasa Kenya naman ngayon. Ayan. Praise God po for this, no. And sige po, Father, as we are now wrapping up, no? Ito na lang po, Father. Ano po ang advice nyo sa mga pamilyang nanonood ngayon, no? Wherever we are, wherever they are, nasa Pilipinas man o sa ibang bansa, ano po? How can we make our family a gift to the church? Ayan. So, ito mga pamilya natin dyan na nanonood. So, we have been sharing about how Filipinos in general, especially outside the Philippines, have become gift to the universal church as missionaries of the faith, no? But hindi mangyayari ito kung hindi nagsisimula sa bahay, no? May 'di ba may advertisement pa nga dati, the strongest connections are in the home. So, but Yes. not only strongest connection, but really the crucial part of the faith of any person would start at home, no? Amen. Dito talaga nagiging make or break for a person kung paano sila lalago o hindi lalago sa pananampalataya, no? Kung paano sila magiging ready to become missionaries or just to live their lives according to their own wishes. So sa lahat ng mga pamilya dito, no, kaya laging pinopoint out ng simbahan yung kahalagahan ng pamilya, no, kasi hindi lamang dahil cute ang mga anak, kundi very crucial ang pamilya sa buhay Tama, ng amen po. simbahan. Kaya nga Amen. sinasabi na kayo yung pinaka-basic unit ng simbahan, hindi lamang society. Kasi diyan nagsisimula yung paglago sa pananampalataya ng isang bata. Amen. So, mga parents dito, huwag niyo pong maliitin yung papel ninyo sa hindi lamang sa paglago physically or mentally ng inyong mga anak, kundi meron kayong responsibility, no, to guide your Amen. children to grow in the faith. No, isa ito sa mga responsibilidad ninyo. Gustuhin niyo man o hindi, isa ito sa responsibilidad ninyo bilang mga magulang, no. Isa ito sa mga biyayang natanggap ninyo sa sakramento ng kasal, na that spiritual ascendance over your children. But also, it's also a responsibility
na dahil binigyan kayo ng biyaya ng Diyos to have the spiritual ascendancy over your children, nariyan din yung responsibilidad na akayin sila at palaguin sila sa ating pananampalataya. And to appreciate our faith. Appreciate our faith so that they would appreciate the mission. Amen. Wow, wow. Tama, Father, no? And truly, no, I mean, ang times ngayon is really challenging for families, no? All sorts of attacks are being thrown at families, no? Kaya kailangan ipaglaban po talaga ang marriage, you know, ang family, ano po, and naging mensahe din po ito sa Fatima, no? And but despite of this, we are also being assured of the protection na meron ng Panginoon sa atin with the intercession of our Blessed Mother, no, towards us and those who are working for the sanctity of marriage and families, ano po. And of course, kasi nga ang family is the seedbed of vocation, no? Kaya of course, siguro ang family nyo rin, Father, no, naging instrumental din sa inyong vocation, no? Kaya kailangang pangalagaan at mahalin at no, protektahan din talaga natin ang mga pamilya po at ang mga future families din po natin. Ayan. And to end lang din po, Father, no, ano po ang inyong mensahe sa mga migrante, sa mga Pilipino, sa mga nakapakinig po sa atin ngayong gabi? Yung mensahe ko lang po, lalong-lalo sa mga migranteng Pinoy, na maraming salamat sa pagiging biyaya ng Diyos sa pagbi-build up ng lokal na simbahan, sa pagsasabuhay ng inyong pananampalataya, sa pagiging matapang, sa pagiging hardworking, sa pagiging madasalin, no, sa kabila ng Amen. lahat ng inyong pinagdadaanan, no. Amen. Kasi isa ito sa mga nagpapa-inspire din, hindi lamang sa mga non-Filipino Catholics, kundi pati sa aming mga Pinoy na mga pare na naglilingkod din sa inyo. Maraming salamat sa inyong pagsasabuhay. Pero this message is also a kind of challenge and a kind of encouragement, no, for Filipinos abroad, no, na no, the mission also entails that our gift as Filipinos, as loving, as wonderful faith bearers, ay makikita at talagang maisasabuhay natin kung talagang ma-integrate natin ang biyayang ito sa buhay ng lokal na community ng mga mananampalataya. Dahil ang pananampalataya naman natin ay wala namang pinipiling race, no, walang pinipiling lugar. So again, with everything, especially with gifts, we are gifts of the Lord, but with this great gift comes the responsibility of the mission to really integrate Amen. sa local life ng simbahan. So it's both a challenge but also an encouragement, no? Magpatuloy sa pananampalataya at ipagpatuloy ang pagsasabuhay ng pananampalataya kasama kahit na ang hindi mga Pilipinong mga Katoliko. Amen, no. Amen, Father, no. And nakaka-inspire po yung na-mention niyo po, Father, about the giftedness na meron tayo. Ano po, na kung paano natin yun i-integrate, no, sa ating communities. Hindi dapat siya manatili na okay, regalo lang ito. Pero dapat ito ang klase ng regalo na kailangan nating ibahagi, no? Na mas nagiging life well shared, no? Kapag binabahagi natin yung giftedness natin, no, yung talents na pinagkalob sa atin ng Diyos, no, na so that sa pagdating ng panahon, ano, that will be meeting our Creator, na ganito ko po ginamit ang inyong mga biyaya, ang inyong mga regalo. Ito ang mga taong minahal ko. Nahirapan man ako, pero ito po sila. Ito po ang munti kong ibabalik sa inyo, no? Ito po kung paano ako naging regalo sa aking komunidad, sa aking simbahan, at sa mga tao. No, praise God, Father, for that beautiful reminder and challenge po sa aming lahat. And as we close now, Father, no, baka may gusto po kayong batiin or may mga social media platforms po kayo that we can follow, no, para mas kung nabitin man kami ngayon dito, pwede naming mapakinggan o mapanood ang inyong mga videos po. I'm Father Michael of the Missionaries of the Sacred Heart. So
kung meron pong mga kapatid kayo or mga kakilala na gusto magpala, gusto maging misyonaryo, so yung one group to consider is our missionaries of the Sacred Heart. No, tumatanggap din po kami kung may mga exes kayo, mga boyfriends kayo, tumatanggap din po kami ng donations. No, i-donate nyo na ang mga ex niyo or boyfriend niyo to become missionaries. Donate tayo. Joking aside, so we are always open for inquiries, for any vocation inquiries, but also just kung gusto niyo po ng mga reflection sa pananampalataya according to pop culture. So yung social media pages ko po ay just named as Pop Monk, no, kasi it just encourages us na kung saan man tayo at kung even if we are immersed in pop culture, no, makikita pa rin natin ang Diyos, no, na kasama natin, no. Kahit even while we're enjoying the things in this world, there will always be moments, there will always be things and events that God is there, that God is always there, no. And this is practically the reason behind Pop Monk, no, to see God, and to appreciate God's gift to us, no, in even in the smallest or the most ordinary events of our lives. So maraming salamat. Amen. Thank you very much, Pop Monk. Virtual palakpak, no? Para sa ating guest for tonight, si Father Mike, no, of Pop Monk, no? Maraming salamat, Father, no? And again, dear brothers and sisters, mga kalakbay, we are with the gift sa mga regalo na pinagkaloob sa atin ng Panginoon, no? Wherever we are, naandito man tayo sa bansa or wherever we are in the world, no, nawa maging biyaya tayo, gamitin po natin joyfully at lovingly yung mga pinagkaloob sa atin. Yes, times are challenging, no, but all the more mas nagiging sweet yung offering natin, na kahit na nahihirapan tayo, we are still moving towards evangelizing, towards sharing our faith, no, kahit na hindi man natin yung nagagawa with words, no, but through actions, no. Sabi nga ni Father, no matter how ordinary or simple our actions may be, no, as long as we are leading others to Christ, no, we are putting a smile sa Kanya. Kaya sa mga kapatid natin dyan, saan man sulok ng mundo, no, patuloy nating ibahagi ang Panginoon, and at the same time, no, katulong natin ang ating mga misyonary, yung mga clergies, mga madre, no, mga seminarista, at ipagdasal din natin sila. Yung na-mention din ni Father, no, kanina, they also need our prayers and support. Kaya sa next time na may makita kayong mga pare, ayain nyo sila, magkape tayo, no, and kwentuhan, and kumbaga it's a communion of our lives, no, sharing our encounters with the Lord, no, and mga kwento din. Kaya maraming salamat again, Father Mike, the Pop Monk, no, for being with us this day, no, sa inyo hapon dyan. Tama po ba, Father? Yeah. Ayan. Hapon pa. Yes, and dito naman gabi. Kaya nakakatuwa. Maraming salamat sa mga kalakbay po natin, sa lahat ng mga diocese, sa mga nanonood sa ating mga social media platforms. Maraming salamat po for joining us today for today's episode. So as we end po, may we request Father Mike po na for our closing prayer, may ipagdasal tayong lahat at nawa maging matiwasay ang ating mga mission po. Let's pray in the name of the Father, and the Son, and the Holy Spirit. And loving Father, we give you thanks, especially for giving us this time to share experiences, to share blessings, to share gratitude, especially for the gift of experiences with your people in this part of the world. We thank you, dear Lord, for the gift of one another, for the gift of mission that we share with you in Christ our Lord. And so, Lord, we ask you also to bless all the families who have joined us in this moment, who have welcomed our presence into their screens. Also continue to bless the mission of the Couples for Christ, the Missionary Families for Christ, and all their members. We also ask you, dear Lord, to protect and to strengthen families, especially as they grow in their love for one another. And in a special way, we ask for
for your blessing and for your love for families who are struggling, for couples who are struggling with their commitments, that may they be renewed in their commitment. May they be renewed in their love for one another. May they be renewed in their love for their children. And so, Lord, we ask you all this so that we may grow continually in the sense of mission and our commitment for one vision to go to the ends of the earth and make disciples of all nations. And so, Lord, we ask you all this and bless our intentions. And we all ask this and give you thanks in Jesus Christ, our Lord. Amen. The Lord be with you, And with your spirit. and may the blessing and love of our Almighty God be with you all. In the name of the Father, Father, and of the Son, Son, and of the Holy Holy Spirit. Amen. Amen. Thank you very much. God bless you, Father. And ingat po, God and bless we you hope to see you in real life po. Ayan. Soon po. Ciao, ciao. Ano. Again, Ciao. maraming salamat, Father Mike, at sa mga viewers po natin. Thank you all. Magsama-sama po tayong muli sa susunod na episode ng Family Quality Time, your family companion. Salamat po, and God bless you all.